Magandang umaga po, si Orly Trinidad po ito sa radyo na TV pa. Magandang umaga po, Orly. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Good morning. Asek, totoo ba na inyong isusulong sa papakiusapan, YouTube man siguro, Facebook, na magpayagan itong ganitong uri ho ng pagkain ng sobra at pinapakita pa ho sa internet? Yes, Orly, tinitignan po natin kung ano bang ating pwedeng gawin, ano nga mga interbensyon na nating dapat gawin. Hindi naman ban kaagad, bagamat nandun rin yun sa pwedeng gawin. Dahil ito ay isang tinatawag nating health risk na monitor ko yung pinag-uusapan nyo. Nanggaling yung mukbang na yan sa South Korea, ang salita nila. Hindi ako Koreano pero nakita ko lang po sa research sa Hangul is yung moknon at saka yung bangsun. Ibig sabihin ng moknon is parang eating, yung bangsun na salita nila ang ibig sabihin is broadcast. Literal na binabroadcast nila habang kumakain sila. And nung titignan namin, dalawang nakikita ng DOH na issue dito, Orly, yung binge eating o sa Tagalog yung katakawan na sobrang kain sa isang upuan at yung ikalawa ay may mga mental health issues na involved dito dahil nakita nga namin yung context. So nagsimula ito sa South Korea dahil maraming tao ang lonely at tingin nila wala silang kasalo. So parang in a way, nabubusog rin sila kung makikita nilang may taong kumakain ng sobrang dami. Exactamente. Pero, yun po yung nakita namin. Higit sa lahat dito, Asek, yung resulta nito sa ating hindi ko lang alam kung meron tayong nakitang nagkasakit o sobrang dami ng kinaing gulay, ano po. Pero alam natin, pag yung mga pagkain na mataas ang kolesterol at talagang sobrang kinain mo, asahan mo na kung ano magiging resulta at alam mo naman na hindi ka naman healthy tao. Exacto, yun po yung yan kakampi namin kayo dyan, at actually isa rin yata ang kapuso anchor yung nakausap ko noon na ang sinabi na is dapat kung wala naman problema kung gusto mag-video, hindi natin kinakalaban ng mga content creators. Alam natin na panahon tayo ng social media. Meron naman tayong pinggang Pinoy. This month is actually National Nutrition Month. Ang problema ko kasi sa mukbang, yung pinaka-latest na nangyari, parang fried chicken yata, wala siyang ibang kinain kundi fried chicken. Kumbaga, hindi lang isang bucket, pero ilang bucket yon planggana para sa isang buong barangay. Hindi ho dapat ganun. Sa pinggang Pinoy, ang isang plato ay nakahati sa kalahati ay gulay at prutas, ang 1/4 ay nasa mga kanin or carbohydrates, at yung 1/4 yung karne at taba. Ganun yung hatian kasi yun yung tamang pagkain. Gawa tayo ng video doon, walang problema. Ang ibig sabihin, kung pagpapakita ng pagkain ng sobra, yun lang siguro ang nakakapangamba dahil baka ang iwang mensahe noon, hala, sige, hanggat kaya mo, kumain ka. Which is, yun ang gustong iwasto ng DOH. Tama po ba yun, Asek? Tama po yun, Orly. Ngayon ko lang rin naisip at siguro ngayon ko lang first time sasabihin. Actually, meron tayong local version ng mukbang pero hindi siya mukbang ng isang pagkain lang at hindi siya isang tao lang. Yung ating boodle fight, naisip ko lang po ngayong umaga, hindi ho ba parang marami sa ating kapag piyesta or nagtitipon-tipon. Ginagawa kasi ng militar yan yung pagsasabay-sabay na pagkasama pagkain. Yes. And sabay-sabay na pagkain. At ang maganda doon, Orly, is nakikita na nagbibigayan tayo. Kasi yung isa pang napansin namin sa DOH dun sa mukbang is para bang isang tao lang kumakain ng pagkain para sa ilang pamilya. Napakataas nga ng ating wasting and stunting rate. Ang daming Pilipinong bata ang namamayat at saka pandak sa Tagalog. So parang baka naman pwede magbigay tayo ng pagkain. At magandang i-video yan. Yun ang ipakita natin. Hindi naman ho siguro hahantong sa pagban. Alam natin, kanya-kanyang diskarte ho talaga ng ilang mga content creator ang naiisip nila. Hindi naman siguro kinakailangan humantong sa pagbaban. Pero may nakikita ba kayong paraan para ipaalala ang pagkain ng tama sa ating mga kababayan? Tama po ka, Orly, sa public health kasi hindi naman ban kaagad. Meron tayong mga para-paraan para ang mga health risks ay ating para bang i-manage. Halimbawa, ang fireworks, of course, meron na tayong national ban, di ba? Pero meron tayong pinapayagan na community fireworks, di ba?
Ngayon, may mga bagay tulad ng, of course, pag sinabing baril, ay ban talaga yon kasi nakakapatay ng tao yon. Pero alam natin na ang pulis handang gumamit ng baril yan kung may kriminal na kailangang sampulan, hindi ho ba? So, ganun sa public health, no? In this case, may mga warning tayong ginagawa. Nagsimula na. I remember now, it was Miss Maris Umali of GMA, no? Nung siya yung first interview na si Secretary Herbosa pa nagsabi na meron tayong public health warning. Yun yung ginagawa natin ngayon. Nag-uusap tayo, pinapaalala natin na delikado yan. Pag nakita natin ngayon na medyo yung problema ay hindi pa rin nasusupil at medyo lumalaki, tataasan natin yung intervention. Hindi pa ban ka agad. Maaari magiging aggressive na kami sa information. Baka maglabas na kami ng infographic para bang sa mga sigarilyo, sa pakete ng sigarilyo, may nakadikit na pangit na litrato na ito mangyayari sa'yo kapag ininigarilyo ka. So titingnan natin yung mga bagay na yan. A ban is far, kumbaga, from the options, but it is still there. Kasi ka-Orlik, and kaibigan namin kayo sa media, ayaw natin ng content censorship, no? Ibang usapan yon. Yung free speech ang ayaw nating labanan. Panghuli na lang siguro, Asek, lalo-talo na doon sa ating, kasi may biniwi ng buhay daw pala na vlogger ng mukbang. Anong dapat na isipin ng ating mga kababayan, lalo na ho dito sa mga nagpapakita ng kanilang talento na kayang mahirap na talent yun, ubusin mo isang lechon kahit ako hindi ko dalawa, tatlong plangka ng pansit. Alam natin, ibang klaseng talent yun. Pero anong dapat ho ninyong isipin? Para naman pag alam niyo delikado at masosobrang kayo sa pagkain ng isang bagay, magdudulot ang hindi maganda sa inyong kalusugan. Actually, Ka-Orly, no, naisip ko lang rin po para sa ating mga nakikinig na vlogger, ano naman po yan pag may nakita tayong hit, no, yung parang gusto nating sikat na ipakita, maraming iba kung pagkain ang nakikita natin, mag-cooking show tayo. Baka merong mga pagkain dyan sa ibang lugar ng Pilipinas na hindi pa natutuklasan, di ba? Yung iba nga, parang naalala ko, nahalata yung edad ko, merong palabas nung Fear Factor. Wala na ngayon yun, so naalam na yung edad ko. Pero diba yung panahon na yun na nakakatuwang panoorin, hindi naman mukbang yun, hindi paramihan, pero yung mga, actually ang Fear Factor, yung balut na feature ng Pilipinas, parang tuwang-tuwa sila sa international, pero tayo kinakain natin araw-araw yun, di ba? So, yung mga ganun bang content na pwede nating tingnan, pero wag natin na sigurong i-video yung labis-labis, yung masyadong mataas sa kolesterol, sa asin, saka sa asukal, kasi sakit ang kalalabasan natin doon. Alright. Anyway, Asek, basta atin lang pong paalalahanan din po mga kababayan, lalo na sa sobrang pagkain, yan po sapat na. At mahirap na rin mo kasi yun ang content lang tayo. Bukas makalawa, tayo ang content na mga balita. Asek, Mismo. Thank you pa. Magandang umaga po sa inyo, Asek Domingo. Alright, magandang umaga, Orly. Asek Albert Domingo, mga kapuso, tagapagsalita ng Department of Health o DOH, ang inyo pong napakinggan. Paalam na ho tayo at narito na